Good morning mga ka-YouTube channel. This is once again Kuya Tata Biyahe Vlog TV. Dama di noche, di ba dragon fruits flowers, breadfruit flowers. Moonfort Bat Sanctuary. Isa sa mga sikat na tourist spot dito sa may Island Garden City of Saman. Ang grupong ito ay ang Katikes at Buntuya family. Sila ay magkakapatid at ngayon dito sila sa may Moonfort Bat Cave. Matagal nilang pinaplano na pumunta dito sa may Saman. Tapos sa night time, bawal na po ang taking of pictures. Yes, for your eyes only na ng mga predators. Kasi pag full moon din, lumalabas lahat halos ng predators. Kasi nakita, breadfruit flowers. Si Annabel Baldosa, isa sa mga in-house tour guide dito sa Bat Sanctuary. Mga bats. Ito ang ating bats. O, kaya daw ganun yung amoy ng durian. Kakaiba talaga. Kasi isa yun sa paraan ng durian trees pala to invite or to attract mga nocturnal pollinators. The stronger the smell of a fruits or flowers or trees, no, the unique the smell of it, the more attractive it is for our bats here. So, pag may sumamang bat sa inyo mamaya, alam na. At night. Kung mga bees, butterflies, birds, sila yung mga daytime workers, sila ang talagang nagsisimula ng cycle. Ang nagtatapos nun, syempre, yung mga panggabing hayop. Grabe kung makahayop ba? Hayop! Ang ex ko hayop! So, yun na nga. Sila yung nagtatapos ng cycle ng ecosystem natin. So, now, let's talk about our cave. Ang cave naman namin dito, parang siyang tunnel, yung cave namin. Tapos, meron siyang 5 butas. Ang 4 doon, sinkholes. Tapos, yung isa, yun yung original talaga na butas, no? Butases namin dyan. Mabutas ang cave namin. So, kayo, dudungaw lang po, hindi kayo papasok, ha? Kasi, syempre, maliban sa bats, no? May mga ibang hayop dun sa loob. O, syempre, pag may paniki, may pagkain, may kumakain, may predators, may mga Philippine pythons. Oh, yes. Mga maliliit ang pythons namin na dito. Don't worry. Sa sa harap ng malaking bahay na po, may entrance to cave na dyan po. Oh. Just follow the pathway. Pwede na po ang mag-matis. Ayan, excited na ang magkakapatid na puntahan ang area. Pupuntahin natin mami sa hotel. Para may ano kay class, bagong class. Ano yan? Miracle fruit. Ano do? Miracle fruit na. Nagamit daw yun. At sila ay manghang-mangha na abot namin ang area. Super ganda daw. At ngayon na sila nakakita ng sanctuary na kagaya nito. Mga laging biting. Ayun! Sabi ko ano? Ayun po. Wow. Larap namin si Brown eh. May kumahal. So, maliban sa pollination, our bats also are seeds dispersal agents. Para silang mga ibon na yung mga seeds galing din sa fruits na kinain nila, hindi nila totally dinadigest. No, ang ginagawa nila, tinatain nila, niluluwa ang mga seeds no, ng buo into different locations for another trees to grow. Kaya naman, according sa ating Department of Environment and Natural Resources, almost 3% ng ating forestry sa Pilipinas contributed and planted by them, by our nocturnal animals. At ang malaking bahagi doon, ang ating mga paniki. Ang sunod na pinuntahan naming tourist spot dito sa Island Garden City of Samar ay ang Hagimit Falls sa may Piña Plata, Island Garden City of Samar. Ayan, ang pinakabunsong kapatid niya si Eva. Napakasayang naliligo sa falls.
Ang kanilang pamangkin na si Raymond hindi rin nagpahuli at naligo rin. At yan po, natapos rin ang aming paglilibot dito sa Island Garden City of Samar. Kuya, ito naman sa akin yung picture namin dito. Yes, sir. Ito na po ang huling video namin. Hanggat sa mga susunod na biyahe sa mga iba't ibang tourist spot dito sa Davao City at sa Island Garden City of Samar. Inaanyayahan ko po kayong muli na bumisita sa mga iba't ibang tourist spot dito sa Davao City. May kasabihan, huwag magiging dayuhan sa sariling bayan. Kung gusto nyong mag-inquire at bumisita sa iba't ibang tourist spot dito sa Samar, mag-inquire lang kayo sa Davao City Package by Kuya Tins.